Welcome to Call Podcast, ang munting tambayan nating magkakapatid sa pananampalataya. Dito, we share God's love and grace through honest stories na tiyak na magpapangiti sa inyong mga puso. Kahit nasan man kayo, kasama nyo kaming tatlo. Tara na't mapuno ng pag-asa dito sa Call Podcast. Hi everyone, welcome to episode 02 of Call Podcast, the official podcast of City of Praise for Asia, Lavo. And if you are new here, this is a safe space. Whether you are strong in your faith, nagsisimula pa lang, or you're just curious about God. Yan. So today, we're going to talk about our recent preaching on how to keep the fire burning. Kasi alam naman natin, kapag Sunday, limited lang yung time. Yes, agree ako. I agree as well kasi meron tayong mga questions na gusto nating mai-address during the preaching time. Pero hindi allowed kasi limited nga lang yung oras natin. So this is the time for us to talk about it and meditate about the word further. Yes, and isa rin talaga sa purpose ng podcast natin na ito is mapag-usapan or mas mahimay pa natin yung mga preaching kada Sunday. Yes. At syempre, hindi natin gagawin to nang mag-isa lang tayo or tayong tatlo lang. Definitely. So without further ado, Nicole? Ayan. So we are honored to have with us Pastor Neil Balanlayos. Ayan. So thank you po Hello. for joining us. Thank you so much. Thank you po for the time, Pastor. Okay. Pastor, kamusta naman po kayo ngayon? Okay naman. Usual, ganun. Kung ano naman yung daily routine, yun pa rin yung nangyayari. Wala namang unusual. Apo. Okay. Kami po, Pastor, kinakabahan. So am I. Same. Same vibes. We're on the same boat. So, ayun. Ano nga ba yung topic na dapat nating i-tackle for this episode? Ano kasi itong preaching natin na itatackle or i-discuss natin today, napag-usapan siya nung January hanggang first Sunday ng February kung hindi ako Yes. nagkakamali, di ba? Mhm. And dun sa 3-part series ng preaching na yun, grabe, ang dami talagang nakuha. And dahil tatlo nga siya, ang daming tanong. Madaming tanong na yes. naipon. And during po ng pagpaplano nitong podcast na to, sabi namin hindi mawawala si Pastor Neil as guest. So, For sure. Yes. Oo. So yun nga po, Pastor, dahil ang pag-uusapan po natin is how to keep the fire burning. Kasi syempre po merong mga listeners tayo ngayon na yun po, nagsastart pa lang sila sa faith or curious pa lang sila about God. Dahil about fire siya, as a Christian po, ano po ba yung apoy? So bago po tayo pumasok dun sa mas malalalim pang tanong, ano po yung apoy? Okay. Ang apoy kasi very significant sa Bible Yes po. dahil it represent a lot of things. No? First of all, fire represent the presence of God. So makikita natin ito doon sa journey ng mga Israel Yes po. na kapag gabi, yung presence ng Diyos nagre-represent siya through the pillars of fire, no? So God's presence yung una. Pangalawa na sinisimbolize ng fire is the spiritual life ng tao na kung wala na to, paano pa, di ba? Kaya napakahalaga na makita natin. Third, it symbolizes na yung faith mo. Yes. Kung mainit ba to o malamig ito. So, pag meron kang fire, nagpapakita yung init ng pananampalataya mo na ikaw ay buhay na mananampalataya at yung presence ng Diyos sa buhay mo is nandoon. Ayun. So malinaw. Oh, di ba? Yes. Asan kayo doon? Nandun ba kayo sa Mainit. mainit or sa malamig? So yun, ano natin yan, mas ma-assess natin yung sarili natin sa Okay. mga susunod pang mga questions. So, Idagdag ko lang din kasi nung narinig ko kasi yung preaching na yun ni Pastor Neil that time. Kami po kasi ni Aika, most of the time, pag nag-work siya sa bahay, ang gagawin namin, makikinig kami ng mga preaching, tapos maghapon po namin siyang gagawin hanggang sa wala na po kami maintindihan. Kasi feeling namin on information overload na kami. Tapos, naisama natin tong topic na to. And naging question sa amin, asan ba talaga kami sa journey namin? Nasa malamig ba kami or sa mainit
kami. Oo, kasi minsan akala natin nagiinit pa tayo or may apoy pa tayo kasi nagsiserve naman ako, nasa ministry ako, lagi naman ako nag-a-attend kada Sunday. So nung narinig ko yung preaching na yun, mapapaisip ka talaga na i-assess mo talaga yung sarili mo, yung puso mo kung nasaan ka eh. Yes, exactly. And with that, paano po natin, Pastor, masasabi or bakit kaya po maraming tao hindi nila napapansin na lumalamig na pala sila spiritually? Okay. Kasi usually ang tao at tinitingnan kasi nila ang pinakamalaking deception sa isang tao pagdating sa spiritual life ay yung religiosity. Yes. Opo. Okay? So kapag ang isang tao kasi ay ang religiosity kasi is it depends on the personal perception nung tao mismo para sa kanyang spiritual life. So kapag tiningnan niya yung sarili niya as religious, ang tingin niya siyempre sa kanya, okay. Yes. Di ba? Kasi, and then, pero kung makikita natin, as a Christian, meron tayong tinatawag na Christian activity. Yes po. No? So, doon sa Christian activity na yon ay katulad, for example, prayer, Bible reading, devotion, church attendance, witnessing. So, ito yung mga natural outflow ng isang Christian. Minsan, dahil nagagawa mo pa rin naman ito ng tuloy-tuloy, so iniisip mo na walang problema. Kahit na ito ay intermittent lang sa buhay mo. Dahil nagagawa mo pa rin naman eh. Nagpipray ka pa rin naman, pero pag tiningnan mo at sinuri mo itong mga activities na ito, ay hindi na siya pumapasok doon sa quality na dapat na naa-attain mo as you grow in the Lord. Yes po. Diba? Kasi kung magsisimula ka, for example, prayer. Magsisimula ka niyan siyempre, laging sa petition eh, laging asking eh. Diba? Pero as you grow in the Lord, nag-i-elevate din yan eh. Pumupunta ka na sa intercession. Yes. Dati kasi puro sarili mo lang pinagpipray mo eh. Wala kang time to pray for other people. Di ba? So, nag-i-increase din yan. So, napupunta ka ngayon sa intercession. Tapos, darating din yung time na mapupunta ka doon sinasabi nila na standing in the gap. So, ang magiging content na ng prayer mo, hindi na yung gusto mo o yung nakikita mo, kundi ano yung gusto na makita ng Diyos na nangyayari sa paligid mo. So, it grows. So, ibig sabihin po, Pastor, kapag stagnant ka lang, pwedeng ang mangyari nun, nauubos din yung apoy mo? Yes. Okay. Parang ganito. Punta tayo dun sa 5 foolish virgin and Yes. wise virgin. At the beginning, lahat sila may apoy. Di ba? Yes po. Pero ang apoy in any kind, whether on the literal, na consumable siya. Exactly. Pag wala na siyang i-consume, it dies. Di ba? Yes po. Bahay, kahit gaano kalaki ang bahay na yan, at kahit gaano kalakas ang lagablab niyan, mananatili lang yung ganun hanggat may makukonsume yung fire. Pero once na naubos yon, the fire will die naturally. Okay. Diba? Okay. Yes po. Second, to keep the fire burning, meron siyang dalawang important na component. The oxygen or the air and the burning substance na masusunog. Yes po. Yes. Diba? Kasi kahit meron kang masusunog, kung walang air yan, hindi siya. So ganun din sa ganun din sa spiritual. Kaya kailangan mo siyang i-sustain eh. Kasi kung hindi mo siya i-sustain, the fire will die naturally.
Okay. Ano yan? So, parang bigla po kaming natatahimik, Pastor, kasi parang inaano namin siya, dinadigest namin lahat. Parang gusto namin lahat ma-retain sa utak Ako, namin. feeling ko nga Ganun. Parang, nagkakaroon ako ng self-assessment eh. Asan ba talaga ako? Yun yung nangyayari sa akin ngayon. And parang nare-refresh din siya sa utak natin. Yung naging topic natin. yes. Kasi parang dito mapapaisip ka, if you're actually praying, Diba? Kasi di ba pwedeng, araw-araw talaga tayo oo, nagpa-pray. yung prayer mo ba is, alam mo yun, something na Nandito ka ba sa level 1? Nandito ka sa level 1 or pababa ka na Nag-grow ka ba? talaga. Oo, Diba? Or pwede nakastay ka lang. Oo. Saka ang pinaka-importante sa fire, you have to recall, you have to take note na hindi siya self-sustaining. Yes po. Hindi siya self-sustaining. Kaya kapag nawala ng magbibigay sa kanya, mamamatay na siya. Mamamatay na siya. And di ba po hindi naman agad-agad nawawala yung fire? Hindi siya abrupt nawawala. Nawala, yes po. It's a gradual diminishing. Kaya nga, hindi napapansin ng Christian na nawawala. Yes po. Hindi nila napapansin. With that po, Pastor, ano po yung sa tingin niyo po yung pinaka-common pero invisible signs na nawawala na pala yung fire ng isang Kristiyano? Yun nga, kung makikita mo, pag first Christian ka, ramdam na ramdam mo yung tinatawag natin na first love. Grabe yung excitement mo in everything. Di ba? Yung makikita mo, pag Sunday, 8:00 ang simula ng service, 7 pa lang nandun ka na eh. Pero as times goes on, makikita mo yung 7 nagiging 7:30, nagiging 7:45, tapos nagiging 8, bandang huli nagiging 8:10, 8:15. Pero yung changes na yon, nung pagbaba nung excitement mo, hindi mo napansin. Until makikita mo yung pagiging latecomer mo, normal na sa'yo. Pero that is a sign that the fire is getting low. Kasi noong dumarating ka ng 7, grabe ka, on fire ka eh. Di ba? So, pero as times goes on, hindi mo na sustain. Kaya dumating ka na, para sa'yo, okay pa rin yung on time ka, on the dot, 8. Pero naging 8:05. Hindi mo pa rin siya pinansin. Naging 8:10, hindi mo pa rin siya pinansin. Pero mapapansin mo, nagsimula ka sa late. Then later on, mapapansin mo ngayon, yung church mo ngayon, intermittent na. Mag-church ka, hindi ka mag-church. Hanggang maging regular yung, minsan mas matagal pa yung absent mo kaysa sa nag-church ka. Kaya dumarating yung call ng Panginoon kapag ganun na, doon na dumarating yung bibigyan ka na ngayon ng isang mabigat na sitwasyon na wala ka ng ibang pagpipilian kundi lumapit ka ulit sa Diyos. Kaya may mga tao na bibigyan sila ng mabigat na sitwasyon na ang maiiwan na lang na option is to call upon the Lord. Kaya lang kapag malamig ka na, hindi mo yun napapansin na grace of God yun. Kaya may mga tao na nagsasabi na, bakit mo ko pinaparusahan? Actually, hindi ka pinaparusahan ng Diyos. Inililigtas ka ng Diyos kasi nagdi-drip away ka na eh. Yes po. Kaya binibigyan ka na ngayon ng sitwasyon na wala ka ng option kundi to call upon Him. Kaya lang, dahil malamig ka na, hindi mo na rin nare-recognize yung move of God. Nakakatakot yung part na yun, no? Yung pag nandun na tayo sa sitwasyon na kailangan nating dumaan sa pagpapalo ng Lord. Kasi napabayaan din natin yung faith natin na hindi tayo, alam mo yun, hindi tayo mag-burn ng fire para kay Lord. Oo, kasi pag iisipin mo, no, kung doon sa sitwasyon na yun, na yung pagpapalo sa'yo is inalaw siya para bumalik ka, yung doon sa part na sinabi ni Pastor na hindi na nila nakikitang grace yun ni Lord kasi galit ka na eh, or parang wala na yung apoy, or hindi mo na naiisip na Or self-centered. Oo, hindi mo na iniisip na gusto ni Lord na abutin ka ulit.
Diba? Kasi parang galit ka na lang na parang, siguro kasi nakita ng Diyos na hindi na ako katulad ng dati kaya pinaparusahan niya Yes. ako ngayon. So More baka on ganun dyan yung... pumapasok yung i-justify mo pa kung Oo, ano yung magkakaroon ka na. ginagawa mo na, for example na lang, yung pagiging late mo na before hindi ka nagiging late, but now, lagi ka nang nalilate, tapos i-justify mo pa yun. Hindi, Oo. parang, kumbaga hindi tayo magte-take accountability doon, kundi parang iisipin natin na, nalilate ako kasi meron akong work, kasi meron May akong ginagawa ganito. naman Oo, may ako. iba akong Importante ginagawa. to eh. Yung So, ganon. hindi na siya yung Diba? priority mo. That's why parang at some point, nakakabulag talaga siya. Yes. Na makita kung ano ba yung mali mo. Another thing dun sa sinabi mo na hindi obvious dahil hindi napapansin. Another sign na you're missing the fire is yung transformation na nangyayari sa'yo. Yung Yes po. purification na nangyayari sa'yo. Kasi kung mapapansin mo, nung bago kang Christian, kitang-kita mo, ikaw mismo sa sarili mo, kitang-kita mo yung changes sa buhay mo. Totoo po. May mga bagay kang ginagawa before na alam mo nang ayaw mo nang gawin. Di ba? So yung sense of pagka-allergic mo sa kasalanan, ang taas. Yes po. Di ba? Pero once na nawawala na yung apoy sa'yo, makikita mo yung transformation sa buhay mo, nagiging pagong. Yung iba nga nai-stagnant na nai-stuck na. Pero walang effect sa'yo. Kahit may nakikita ka na, na-aware ka na there is something wrong sa buhay mo at alam mo na dapat magkaroon ng pagbabago dun sa area na yon, pero hindi ka na nababothered. Hindi ka na nagkakaroon ng desire na I want this aspect of my life to be changed. Yes Hindi po. na. Tapos, yung consciousness mo sa Lord, bumababa na. So, before, kumbaga sa parang ang isip mo puro Lord, 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 Lord. Pero ngayon, nawawala na yan. Yun yung nagiging, yun yung mga sign na dahil unti-unti yung nangyayari sa'yo, kaya hindi mo nakikita na nagbabago ka doon sa dapat papasulong ka, pero nangyayari, paurong ka. So ano po yung pastor, halimbawa, for example po ako, nawawalan na ako ng apoy. Nasa ministry ako, tapos, umattend pa rin ako ng church. So lahat po ng activities You're still nandun pa there. din, nandun pa rin ako. Pero pwede pala pong mangyari na nawawala yung apoy ko pag halimbawa hindi na ako nagdadasal. Tapos wala na akong devotion. So parang ganun siya, na parang sa labas okay pa ako, pero yung time ko with God, wala na pala. So pwedeng dun siya magsimula. Bali yung sinabi mo kasi, pagdating sa ministry kasi, ganito yan we can do the Christian activities, pero, ganito parang ulitin ko Christian life will produce Christian activities. Pero Christian activities will not produce Christian Christian life. Hindi siya Ganda. vice versa. Yes po. Okay? Now, kung ginagawa mo yung mga Christian activities without Christian life na siyang nagpuproduce dapat nun, so nandun ka na lang sa performance. So, ang tawag natin yun, you're simply religious. Ayun. Kasi kapag tayo may ginagawa tayo sa Lord, hindi natin to ginagawa just for the sake na magawa. Kasi yung paggawa natin ito, yan ay expression dapat ng maraming bagay mula sa atin. For example, gratitude. Nagpapasalamat tayo for giving us a platform to serve. Yes. Di ba? We are grateful na pinagtiwalaan tayo na maging conduit at maging ng Panginoon para magawa yan. So, yung paggawa natin nun, expression natin yun ng pagpapasalamat natin kasi it is an opportunity na hindi basta-basta available to everyone. Yes. Kasi yung Ganda. opportunity na yun is opportunity from God. Marami kang pwedeng gawin pero hindi lahat ng gagawin mo sa Diyos.
Ay, yes, agree. Iba kasi yung ginagawa mo para sa Diyos at pinagagawa ng Diyos. Okay? Yes. Calling. Yes. Kasi yung ginagawa sa Diyos, ikaw yung may decision nun eh. Yes po. And ginagawa mo yan to gain approval. Para maano mo, kumbaga sa ano, pabida ka sa Diyos. Di ba? Na, oh Lord, ginagawa ka na. Nagpa-perform ako, Lord. Oo. Iba yung, kasi tayo dapat kumikilos tayo in the spirit of obedience. Yes po. We do things because God tells us to do it. Yes. So, pag may ginagawa tayo, ministry man ito or whatever, ginagawa natin dapat in obedience to God's command. So, yun dapat ang nature. Yes. Kaya kahit nagmi-ministry ka, dapat yung ministry mo na yan yung pinagagawa ng Lord sa'yo. Pero kaya wala tayong freedom to choose what ministry you want to do. Pero kung ikaw yung mamimili ng ministry, dun yung bumabagsak sa puntos na you're doing it for God. Di ba? Nakuha niyo? Yes po. Yes po. Kuhang-kuha, Pastor. Pero at least nakiklear po siya. Pero Nai- totoo yun, yung about sa ministry na kapag ang Diyos ang nagbigay sa'yo nito, kahit takasan mo yun ng takasan, ibabalik at ibabalik ka ng Diyos doon. Parang yun yung calling mo eh. Yes. Parang dun ka tinawag. So, ano din pati, hindi mo pwedeng sabihin sa sarili mo or hindi ka pwedeng maging bida-bida na parang lahat ng ministry papasukan mo. Kasi Yes. naalala ko yung sa Divine Purpose po na parang naging seminar yun nung 2024 po yata yun. So doon na nagkaroon baga tayo ng realization na may kanya-kanya tayong pagkakatawag. So hindi mo pwedeng sabihin na all of the above ako sa lahat ng ministry. Papasukan ko lahat yan kasi pwedeng maipasok ko naman yung talent ko. So ayun, naipasok lang natin. Hindi, tingnan niyo yan eh. Sinabi ng Lord sa Matthew chapter 7, verse 21 to 23. No? May lumapit sa Lord, di ba? Sinabi nila yung mga ginawa nila. Yes po. Di ba? Sabi niya, nangaral kami. Nagpalayas kami ng demonyo. Yes. Pero ginawa nila lahat yun, kung mapapansin mo, kiniklaim nila yun, ginawa nila yun para sa Lord eh. Nagpalayas kami ng demonyo sa pangalan mo. Nangaral kami sa pangalan mo. Di ba? Gumawa kami sa pangalan mo. Pero ano sinabi ng Lord sa kanila? Hindi ko kayo kilala. Di ba? Tapos kung mapapansin mo, ang gaganda lahat ng ginawa nila, pero klinasify ito ng Lord na isang katampalasan. Why? Kasi ginawa nila yon out of their own choice, out of their own will. Kaya sinabi ng Lord, yun lang sumusunod sa kalooban ng Ama ang kilala niya, ang naglilingkod sa Kanya. Kaya tayo, pag gumagawa tayo ng isang bagay, kailangan ito ay under doon sa concept of I'm doing it simply because I'm obeying the Lord. Yes po. Diba? Yes po. Kaya tayo gumagawa nito. Hindi natin to ginagawa para sa Kanya. Tinatrabaho natin yung utos niya. Kasi kailangan yun, matiyak lang natin na ito bang ginagawa mo ay in obedience? Ipinagagawa ba talaga sa'yo yan? Kasi magpapagod ka lang. Di ba? Magpapagod ka lang ng walang kabuluhan. Yes Ayan. po. So, Pastor, dagdag ko lang po, about po dun sa sin, balik po tayo dun sa about sa kasalanan. Ano po yung difference ng struggling with sin versus settling in sin? Okay. Yung struggling, itong parehas silang may awareness sa kasalanan. Yung word mismo, nandun na. Pag sinabi nag-struggle ka, nandoon yung aware ka dun sa kasalanan, pero pinipilit mong labanan. Okay? Nilalabanan mo yung kasalanan. Pero tandaan mo, walang nagtagumpay sa kasalanan sa paglaban. Okay?
Yung isa naman, alam niyang kasalanan, pero hinayaan na lang niya. No? Ngayon, paano tayo, anong dapat gawin? Alin ang mas pipiliin natin? Struggling or settling? Wala. Kasi ito sa isip ko, wala talaga. Wala akong pipiliin sa Wala. Kasi ang dapat, flee. Lumayo ka. Kasi tingnan mo to ha, si Samson napakalakas. Yes. Pero bumagsak. Napahina ng kasalanan. Di ba? Oh. Si Abraham, ganun din. Di ba? Si King David, a man after God's own heart, bumagsak din. Di ba? Pero tingnan niyo si Joseph, anong ginawa niya? Di ba? Nung siya ay kino-corner nung asawa ni Potiphar, Yes. di ba isa lang ang ginawa niya? Tumakbo. Yes. So, ibig sabihin, kung meron kang awareness na may temptation sa iyo at pababagsakin ka niyan, kahit mag-struggle ka, mauubos ang lakas mo, babagsak ka pa rin. Yung isa hindi na lumaban eh. So, wala namang Diba? nananalo sa kasalanan. Di ba? Tanggapin ko na. Di ba? Yun na yun eh. Pero kailangan mong tumakbo. Lumayo. Iwasan. Hindi. Run. Run. Leave from it. Di ba? So kung kayo Yung ay ano. struggling sa pagkakasala, automatic response as Christian, tayong Christian, layuan natin yun. Run for your... Run Yes. ka talaga. So ang gagawin mo yan, hindi si Samson, lumaban, malakas. Di ba? Kasi minsan iniisip natin, kakayanin natin eh. Di ba? Kasi sa una, parang kaya mo eh, na magtimpi, di ba? Pero hindi. Si Samson, bumagsak, malakas. Si David, a man after God's heart, bumagsak eh. Kaya ang gagayahin natin, si Joseph. Takbo. Ganda nun. Magaling ako tumakbo, di ba? Napatunayan ko yun. Parang kailangan natin dito ng warm up. Yes. Mag-warm up. Okay. Buka. Pero dyan din kasi talaga papasok yung compromises eh. Mhm. Oo. Once Nagko-compromise ka na. Parang tatakbuhan ko ba to or ano, magstay Or- ba ako dito or ano, dapat ba, baka kaya ko tong ipaglaban bukas. Bukas. Ganun Kaya ko to tayo bukas. So yun, speaking of compromises po, paano nagiging doorway yung small compromises sa pagkawala ng spiritual fire? Okay. Kasi kung makikita mo, pag sinabi nating compromise is ibinaba mo yung standard. Yes po. Di ba? Ibinaba mo yung standard eh. Kaya nagkaroon ngayon ng gap. Mhm. So, kung ito yung standard, kinompromise mo dito, nagkaroon ng gap. So, binigyan mo ngayon ng chance ang enemy kasi ang purpose ng enemy sa buhay natin is patayin yung apoy. Mhm. So, hindi siya pwede na makapasok nang wala siyang papasukan. Yes po. Di ba? So, kahit kasi napakaliit lang na butas, basta't nagkaroon na, sasamantalahin nyo ng kaaway ni Satanas. At ang gagawin niya, kumbaga kung sa apoy, si Satanas yung bumbero. Apple Di ba? Yun siya, Si may dala F01 siyang pala to. may dala siyang pamatay. Kasi, kapag ikaw ay mainit at naglalagablab ka, siyempre, ano man ang madikit sa'yo, masusunog. Mauubos, di ba? Kaya, ayaw ni Satanas yun eh. Ayaw ni Satanas yun. Kaya, yung pag nag-compromise ka, yun na. Punta ka na doon. Na-mention sige Satan. Ang sunod po kasi nito is how Satan puts out the fire, di ba po yung preaching? Wala lang. Yes. Inaisingit ko lang siya kasi bigla ko rin naalala. Parang ang sunod nga pong episode si Pastor Neil po ulit yung guest. Para may continuation, no? Ayun. So, doon po sa preaching nyo din po kasi, Pastor, na-mention nyo po kung gaano ka-importante ang community sa isang Kristiyano.
And bakit po kaya bakit po fellowship or yung church ang unang iniiwasan ng isang Kristiyano kapag nahihirapan na siya spiritually and nauubos na yung apoy niya? Okay. Una, bakit niya iniiwasan? Kasi mas malalantad yung kanyang pagkakaiba na sa kapwa Kristiyano. Una, balik lang tayo dun sa example natin kanina. Pag ikaw ay yung sa late, di ba ga? Sabi mo, pagdating mo doon, lahat ng kasama mo nandun na, ikaw wala, darating ka pa lang. So kita mo na kaagad na may something wrong sa iyo. Yes po. Kasi doon rin po sa preaching na mention nyo po na ang community is mini-mirror, nagkakaroon ng mirror. Parang mirror yung community. So nakikita mo yung self mo sa community. Kita mo kaagad nandun na, ka. Yes may po. bakit sila maaga? Ba't ako late? Yes po. Di ba? Anong meron sila na wala na ako? It's either may encourage Diba? ka po na maaga na ako next time kasi yung mga kasama ko maaga din. Or It's ano ka na. up to you kung Oo. paano mo siya. Paninindigan mo na lang yung mas lulutang eh. Yes po. Tapos, makikita mo pag nag-worship, bakit sila ganun? Ba't ako hindi? Tapos pag may tinanong, sino nakaranas sa Lord? Sino nakaramdam ng presence ng Lord? Tapos silang lahat sumasagot ng amen. Pero ba't ikaw hindi mo masagot? So mas nagiging clearer kasi yung difference mo from the rest. Kaya yung iba, dahil nakikita nila yon, mas naaano sila. Parang, nakaano ko na lang. Parang ganon, mas lalayo. So, nahiya na sila din po. Out of hiya. Kaya Yes, parang... pwede kang ma-encourage or pwede kang ma-discourage. Distinctive na yung pagkakaiba eh. So, Oo. it's either paninindigan mo na ganyan ka or mas lalapit ka lalo sa Lord at babalik mo yung fire na Kasi meron pwede ka rin maging aware kung ano yung mali sa'yo kapag ganun. And dun mo sa sarili mo, dun mo makikita kung gusto mo magpatuloy o hindi. Totoo. Late pa lang yun ha. Paano kung ang manifestation na ng pagkawala ng fire mo madalas ka nang absent? Yun pa po. Di ba? Mas mabigat So, siya. ang mangyayari naman doon, kung ba't hindi ka na makapunta sa church, kasi nahihiya ka na. Kasi matagal kang absent. mas lutang na lutang ng ang tagal mong nawala. Yes. Di ba ga? Kaya yung iba po magde-decide na lang sila, di na ako a-attend. Oo. Ngayon, ang doon na sasamantalahin ng enemy para mas lalo ka nang mailayo. Kasi mas nagkakaroon ng chance ang enemy na kumilo sa iyo At lumalakas yung boses niya. Yes po. Kaya instead na bumalik ka sa church, sasabihin sa'yo ng enemy, kakahiya ka. Ang tagal-tagal mo nang wala. Tapos sasabihin mo naman, aayon ka naman. Oo nga, ano kaya? Oh. Di na lang Kakainin ka na ng hiya. Isipin mo, matagal ka nang wala, nagkaroon ka ng desire bumalik, kinontra ka pa ng enemy, pinakinggan mo pa siya, so nadagdagan mo pa ng another day. Oh, kaya yung one week, naging 2 weeks, naging 3 weeks, then naging month. Kaya maraming mga Christian na mainit dati, wala na ngayon sa church. Yes. With that, Pastor, ano pong nangyayari sa isang tao or sa spiritual life ng isang tao kapag in-isolate nila yung sarili nila sa other believers? Okay. Katulad din lang yan ng literal. Kumuha ka ng isang di ba yung sama-samang kahoy na naglalagablab? Kumuha ka ng isa't ihiwalay mo sa karamihan. Hindi naman siya agad mamamatay Yes. Di ba? Unti-unting mawawala yung apoy, maiiwan yung baga, and then mawawala yung baga, hanggang maiwan na lang abo. Ganon din sa spiritual. Kapag lumayo ka, kung paano kang palamig ka ng palamig. So lahat ng mga dapat nangyayari sa iyo bilang isang Kristiyano, pawala din yun ng pawala. Yun ang mangyayari. And also yung na-mention nyo din po ito na ang community natin or ang isang Christian community ay isang parang bugkos ng walis tingting. Na kapag in-isolate mo, isang walis tingting na lang, madali kang mabali, madali kang mabend, marupok ka. Pero kapag isang bugkos, matibay. Hindi siya agad mababali or something. So dito,
papasok kung gaano ka-importante ang community or fellowship sa isang Kristiyano. Totoo. Yes po, Pastor. Ang church kasi is our spiritual family. Yes po. No? At katulad ng physical family, di ba? Meron kang magulang, meron kang kapatid, may mga tiya, tiyo, pinsan, puno-puno ka, di ba? Habang mas malaki yung family mo, mas masaya kayo. At kapag merong nagka-problema dyan sa isang member na yan, mas maraming tutulong. Mas maraming mag-aabot, mas maraming mag-i-encourage and everything. So yan ay sa literal na family. Kaya nga, pero ganun din sa spiritual. Kaya nga sabi ng Hebrews chapter 10 verse 25, huwag niyong kalimutan. Kasi doon kayo nagpapalakasan. Kasi pag nandun ka sa church, meron tatapik sa'yo, may magpapaalala sa'yo, may makikita ka na halimbawa na mas matindi pa pala yung sitwasyon niya kaysa sa akin eh. Pero nalampasan niya yan. So why not me? Di ba? So kaya mahalaga yon eh. Kaya yung kahinaan ng isa natatakpan ng kalakasan ng iba. Yes po. Kaya yung isang walis na tingting, kahit gaano kakalakas, hindi mo yun mababali. Pero yung nag-iisang tingting, kahit gaano kakahina, kaya mong baliin. Yes po. Diba? Yes. Kaya importante. Kaya nga, sinabi ng Lord 6 na araw, magtrabaho kayo, pero yung ikapito, magsama-sama kayo. Yes. Para kung nanghina ka man sa loob ng 6 na araw, sa ikapito lalakas ka uli. Para sa susunod na linggo, malakas ka na. Pero totoo naman. Minsan nga, 'di ba, parang tayong Christians, ang pinaka pong nilulook forward natin sa buong linggo is yung a-attend tayo ng service. Siguro nag-agree naman. Yes. Agree ako. Lalo tayong work from home. Parang gusto natin. Oo, parang yes, ibang tao. Finally, makakalabas na. So yun. Pero doon din papasok again yung, di ba, since episode 00 na your circle matters din. Yes. The community matters. Oo, kasi kung importante. sino yung nakakasama mo, yun yung mag-i-influence sa'yo Yes. sa mga bagay na gagawin mo. And if you are in a wrong circle, of course, dadalhin ka nun palayo sa Lord. And Yes. kumpara sa circle na meron ka kay Jesus Christ. So, dito na lang sa atin. Dahil sa atin, nakapag-create tayo ng ganito. And syempre, yung, kumbaga galing yung utos or yung command sa Lord. Pero dahil din sa pagsasama-sama natin, if you... Yes, oo, Yes. naintindihan ko. Yes. And Okay. also, kung, di ba Kapag magkakasama kasi tayo and alam natin na iisa yung faith din natin, yung pinanghuhugutan ng lakas ng bawat isa, nandun yun eh. Parang, kumbaga, kung may nanghihinang isa sa atin, pero yung dalawa malakas, mahuhugot at mahuhugot natin siya. oo, kapag nasa community ka, katulad ng sinabi ni Pastor kanina, matatabunan yung kahinaan mo or yung panghihina sa sarili mo, matatabunan siya nung lakas Yes. ng mga taong kasama mo. So parang ganun din pag may apoy or nauubusan ka ng apoy, lapit ka lang sa mga nag-aapoy. So ayun. Yes. Community still. Parang yung sinabi ni Rizal. Di ba sabi ni Rizal, tell me who your friends are and I will tell who you Who you are. are. Yes. Di ba? So kung sino yung nakakasama mo, yun ang magiging ikaw. Kaya kung as kasama mo ay mga Kristiyano, magiging yun ka. Kasi hindi ka naman sasama sa kanila kung hindi ka ganon. Yes. Di ba ga? Ngayon, yung kung kasama mo yung mga Kristiyanong maiinit, hindi pwede na manatili kang malamig. Iinit at iinit ka eh. Kasi yun yung kasama mo. Yes. Mahalaga yung sino at nasan ka. So yun, dito papasok din po yung pagkakaroon ng critical spirit. So paano po unti-unting pinapatay ng pagiging critical ang spiritual life? Okay. Pag sinabi natin critical, usually yung attitude mo niyan, you always look sa buhay ng iba. Wala kang time na tingnan yung sarili mo. Yes. Righteous. Diba? Kaya nakikita mo yung mali nila, hindi But mo not nakikita yours. yung mali mo. Yeah.
Yan yung sinasabi ni Jesus Christ na nakikita mo yung puwing ng iba, pero hindi mo na nakikita yung tahilan sa sarili mong mata. Mhm. So, once na naging critical ka sa iba, na sila na lang yung tinitingnan mo, napapabayaan mo yung sarili mo. Paano po, Pastor, kung nagsimula lang, nagkaroon siya ng critical spirit kasi nagsimulang makita niya yung parang nakikita lang din ng iba sa kanya. Ulitin ko po. Na-disappoint siya sa mga kasama niya sa church. Kaya naging critical, na umabot siya sa pagkakaroon ng critical spirit. Yeah. Pwede po ba yun? Kasi kaya ka naging critical, kasi ang tingin mo sa sarili mo, yung tama, yung magaling. Di ba? Ginudge mo sila eh. Actually, yung pagiging critic mo, ay tinitingnan mo yung mali nila, kulang nila. Di ba? Pero Kasi- paano po kung totoo talaga yun? Okay. Kahit kasi totoo yan eh. Apa. Di ba? Ang sabi kasi ng Bible, kung meron kang nakita na kahinaan ng iba, tulungan mo sila. So maging solution ka po or Maging solution ka yes, doon. ayun. Hindi yung i-expose mo lang yung mali nila. Di ba? Kasi sabi nga ng Bible kayo ng mga nakatayo, mag-ingat kayo dahil baka isang araw, kayo naman yung nakadapa. Mm. So ang tanong yung bang sinasabi mo, totoo sa kanya yon. Okay. I-grant natin yon. Yun yung mali na nag-i-expose sa kanya. Pero pag tinignan mo yung sarili mo, ano mali sa'yo? One, meron ka bang desire na tumulong sa kanya? So kung wala, parehas lang kayong mali, magkaiba lang. Yes po. Di ba? O, parang criticism. Sabi ko nga, yung criticism, walang constructive, walang destructive na criticism. Meron lang criticism. Pero, nagiging destructive ito o constructive ito, depende dun sa tumatanggap. So, kung tatanggapin mo yon, makakatulong yon para ma-build ka. Pero kung i-reject mo yon, dinidestroy mo yung sarili mo. Ayun. Di ba? Yes po. Meron kang time na tumingin sa iba, pero wala kang time tumingin sa sarili mo. Ay, ano lang po, Pastor. Kasi, syempre, halimbawa lang po na may lumapit sa amin na like may problem sila ganun. And then, i-correct namin sila. Ano po yung, ano yung tamang word? Paano po siya hindi, wait lang. Paano po, ano po yung kailangan namin gawin? Hindi ko makuha yung tamang word, pero, Approach? hindi hindi ko makuha yung tamang word. Sige kayo. May lumapit na problema, I humihingi mean, ng payo. parang nakita ko na po yung problem dun sa isang tao. And nung sinabi ko siya, ayaw niyang tanggapin or willing naman akong maging solution or ay magbigay ng solution or maging help sa kanya. Oo. Paano pag hindi po niya tinanggap yun? Ano po yung mas magandang gawin Yung na approach? receiver kung hindi Ako siya kasi open. pag may lumalapit sa akin at ganun yung sinasabi niya, ang first line ko kaagad ay ito. Meron akong mga sasabihin sa'yo na malamang sa hindi mo magustuhan. Pero kailangan mong marinig. Ayun. Okay. Okay. Actually, maganda. At dahil hindi mo ito magugustuhan, sabi ko, pwede itong mag-create ng hindi magandang damdamin mo towards sa akin. Pero isang bagay lang ang gusto kong linawin sa iyo sa simula. Gagawin ko ito at sasabihin ko ito dahil ito ang inilapit mo sa akin. Ayun. Yes. Yun yung ano ko, yun yung ground na isiniset ko. Kasi may mga sasabihin ka talaga na hindi niya magugustuhan Pero kailangan niyang marinig. Everybody. Yes. Kaya dito, importante na open din yung heart and mind mo sa correction and dapat marunong tayong tumanggap nun. Whether it will hurt us or not. Pero ano din kasi, bilang flesh din kasi tayo, minsan
triggered din tayo ng emotions natin. Yeah. Na Yes. parang instead na tanggapin natin, sasabihin natin sa sarili natin, hindi ako ganyan. I-justify natin. I-justify mo na sa naman, sarili yes, mo. oo. Diba? Pero paano po ba, Pastor, magkakaroon ng heart? Ito lang, idagdag ko, ano ko lang siya. Paano ba natin maa-achieve yung ganung klase na magkakaroon tayo ng awareness na hindi natin i-justify yung actions natin? Una, kailangan mong maintindihan na ikaw ay ongoing process pa into perfection. And having that, ibig sabihin, marami pa rin talagang pwedeng maging mali sa'yo. Second thing na sinasabi ko sa ganyan is, ano yung pag may humingi kasi ng payong ganyan, mas kinukuha ko muna kung ano yung intent nila eh. Kaya tinatanong ko sila na, meron ka na bang plano? Meron ka na bang konsepto dyan sa bagay na yan? So ano ang hinihingi mo? Kaliwanagan? O meron ka ng sarili? Kasi minsan yung iba, minsan lalapit naman sa'yo, gusto ko lang i-confirm, gusto ko lang ng additional input, yung mga ganon. So, actually, yun ang mahirap payuhan eh. Yung Yung aware na po meron na sila. Opo. Kasi, ibig sabihin, yun na yung pinag-isipan nila at binuo nila yun eh. Hindi nila yung basta-basta itatapon. Doon na pumapasok yung sinasabi yung justification Yes. na hindi mo naman intent talagang mag-justify. Kaya lang, dahil pinuno mo na, kaya yung mga sunod na input, tumatapon na lang. Ayun. Yes. Kasi puno na eh. Hindi na naa-absorb. Hindi na naa-absorb. So, Pastor, kailan po nadidistinguish ang judgment sa discernment? Judgment, Sa discernment. discernment. Kumbaga po yung pagkakaiba po ng dalawa or kailan mo masasabi na discernment pa ba to or judgment na to? Okay. Ang judgment kasi, para masabi mo nag-judge ka sa isang tao, meron ka ng mga prinases na information based on your observation and accumulated information. No? So, may prinases ka na. At dun sa prinases mo na yon, nagkaroon ka ng conclusion. That's your judgment. Parang halimbawa, nagja-judge ka ng boxing, nagja-judge ka ng beauty pageant, di ba? O quiz, ganyan. Yes, So, may mga factor ka na kinonsidered. So, from there, gumawa ka ng conclusion. That is judgment. Yung discernment naman kasi, gift ng Diyos yun eh. So, wala ka dong prinases. Yes. You simply receive it. Revelation yon. Nagmumula sa Panginoon na ipinaalam lang sa'yo. Kaya wala kang kaalam-alam pero bigla ka nagkaroon ng alam. Yun ang discernment. Pero is it possible po ba, Pastor, na merong mga tao na pwedeng sabihin nila na, for example po, nadidiscern ko kasi ito, ganito, ganyan. Pero gusto lang po talaga nilang, sabihin yun. Kasi yun yung nakikita lang talaga nila sa'yo, but it's not really a discernment. Actually, mali yung word. The right word is nase-sense. Ayan. Hindi na-discern. Kasi ang discernment is a gift from God. So, ikaw naman, meron ka lang nakikita eh. Meron kang nararamdaman. So, may nase-sense ka doon sa tao. Ngayon, ang tanong doon sa ano na yun, para kang, ang sensing kasi parang nagpipresume ka eh. Yes. Di ba na possibility. Yes po. So, iba yon. Kasi pag sinabi mong discernment, sharp yon. Hindi yun hindi yun nanghuhula. Eksakto talaga yon. Ayan. Sakto yun. So, grabe din pala, no? Napaka-critical din talaga paano natin sasabihin as a Christian na this is discernment
And this is judgment. Minsan kasi merong mga tao na nagsasabi na, sinabi kasi ng Lord sa akin, ganito ka, ganyan ka. Yes. May mga ganun po kasi na parang maririnig mo sa kanila na, na-discern ko na dapat ganito yung gawin mo. Ganito yung ganyan mo. Yes. Tapos ang dating po dun sa receiver, parang ginajudge na siya or parang You are confused nako-confuse ka na kung Yes. galing pala sa Lord na parang nako-condemn po yung feeling nung iba. Actually, God never condemn. It is the devil who condemn. No? Kaya kung kahit na sabihin mong may tao na sabihin na natin gumagawa yan ng mali, kung manggagaling sa Lord yung message, katulad nung sinabi ni Lord, hindi niya pa kukondem yung tao. Yes, agree po. Pa-uplift niya yung tao. Yes. Kasi ang Lord kasi Savior. Kaya kung meron mang padadaluyin sa'yo na motivation ang Lord dun sa tao na yan, paano niya yan isi-save? Hindi niya yan i-condemn. Yes. Ayan. Okay po. So, gusto ko lang siyang ipasok po. Parang ang natatandaan ko po kasi dito sa pagkakaroon ng critical spirit is pwedeng mag-result din siya na spiritually kill. Tama po ba yung term niya? Spiritually kill. Tama ba yung term? Or narinig nyo din? Natandaan nyo ba dun sa ano? Actually, ang vague din, pero parang may term na ganun, yung Oo, spiritually kill, yung critical. Dahil sobrang ka nang magpuna, magbigay, ang nakikita mo na lang sa paligid mo, sa mga fellow believers is yung negativity. Even yung mga leaders, nakikita mo na lang is yung kapag magko-complain ka na lang, magko-complain yung pagkakamali nila. So pwede ka rin pong, tama po yung term, spiritually kill. Yeah. Kasi kung talagang very critical ka na, unang-una kapag yung person na very critical, nawawala na yun ng consideration eh. Mhm. Di ba? Yes. Wala na siyang pakialam sa magiging effect. Kasi you can correct a person through encouragement. Di ba? Kasi kung puro na lang, isipin mo, ikaw, nagsisikap ka, pero ang nakikita sa'yo puro mali. Anong magiging effect sa'yo? Una, madi-discourage ka. Then yung discouragement mo, magkakaroon ka na ngayon ng low self-esteem. Bababa na yung tingin mo sa sarili mo eh. Di ba? Yung value mo, pababa na ng pababa. So, yung enthusiasm mo, papatay ng papatay. Kaya talagang yung super critical, yung ganun ka na, talagang papatay ka. So kung halimbawa po, Pastor, yung Christian na may critical spirit, and yun na nga po, lagi na lang siyang pumupuna din ng fellow believers niya, pwede rin po ba na yung nawawala ng apoy is makahawa din siya ng isang Kristiyano? Kasi pwedeng doon sa pagiging critical niya, ma-discourage yung isang tao, maging way yun para Yun mawala mismong tao na very critical, wala nang apoy. yes po. Kasi kung may apoy ka, compassionate ka. Di ba? Yes po. Pero kasi kung critical ka ng ganun ka, pumapatay ka na ng kapwa mo Kristiyano, ikaw mismo wala ka ng apoy. So pwede ka pong maka-apekto pa sa iba. Pwedeng maging reason ka din para mawalan ng apoy yung iba. Di ba kanina sabi natin, yung init, magbibigay din ng init. Yes po. So yung lamig, nagbibigay Nagbibigay din din siya ng lamig. Ayun. Then may yelo. Ilagay mo sa Pagbigay sa Coke na hindi malamig. Lumalamig. At pansinin mo, hindi lang yung Coke ang lumalamig. Pati yung baso lumalamig. Yes po. Kasi init at lamig, parehas nakakaapekto. Ayun. Parang pag naiisip ko lang po kasi yung setting na may apoy ka tapos mawawala yung apoy mo dahil din sa taong may critical na spirit. Parang grabe lang. Yes. Parang kailangan po siguro sa isang community talagang dapat binabantayan natin ang isa't isa. Ang tawag sa Bible niyan, yung ganong tao, katitisuran. Kaya ang sabi ng Bible, mas mabuti pa sa kanya ang lagyan ng bato, itapon sa dagat. Kasi yung espiritu niya na yon, marami siyang papatayin. Nakakahawa. Yes. Di ba? Yun yung Kahit masakit. anong init mo, kung natitisod ka,
Di ba? Oh. Mabuti sana kung ang tisod mo gas lang. Paano kung ang tisod mo tumama pa noo mo sa bato? O di putok pa yan. Pero kasi mga natitisod na nakakabalik. May natitisod na napakatagal makabalik. Pero may natitisod na hindi na bumalik. Yun yung mahirap po, Pastor. About po dun sa hindi na nakakabalik or dun sa mga tao ngayong nadapa na din or na-realize nila or nagkaroon ng assessment sa sarili din nila na nawawala na yung apoy ko. So, para dun po sa lahat ng nakaka-relate ngayon, ano po yung pinakaunang step? Kapag gusto na po nilang bumalik, ano po yung unang step na pwede nilang gawin? Una, siyempre, awareness. Magkaroon ka ng awareness. Then, look for ano yung naging reason. Pero kung sakali man na hindi mo na maisip-isip sa tagal at sa dami na nag-contribute na pumatay dun sa apoy mo, first step is always repentance. Yes. Okay? Repentance. Then, go back to your first love. So, bumalik ka lang sa Lord. Re-establish your connection sa Lord. And then, ask the Lord once again to put His fire back. Kasi siya lang din naman na makapagbibigay nun eh. And then, kung ano man yung mga natatandaan mo na mga naging dahilan ng pagkawala ng apoy mo, huwag mo nang payagang mangyari ulit. At gawin mo na ngayon yung mga kailangan mong gawin to keep the fire burning. Okay, so yung mga sin, for example, na talagang pinatakbuhan na sa atin or dapat nating takbuhan, kailangan din nating putulin yun. Yes. Lahat ng rason kailangan nating putulin para makabalik tayo. Pero ang pinaka number one, awareness talaga. Kasi hindi ka naman makakabalik or hindi ka magkakaroon ng realization na nawala na yung apoy ko kung wala kang awareness. You have to admit the truth about it. Yes po. Hindi mo dapat i-justify. Yeah. Ayan. Hindi mo ulit i-justify na kapag karoon ka ng awareness, sasabihin mo, hindi naman. Ginawa ko lang naman yun kasi ganito, May ganyan. question lang din po ako, additional ko lang po, Pastor. Paano po yung aware naman pero nagbibingi-bingihan? Ito yan. Meron na kayo narinig ng mga Kristiyano na kilala ninyo, pero pag niyaya ninyo, narinig niyo yung sagot na, ay, hindi mo na ako nakakapag-church pero hindi ako nakakalimot sa Lord. Apo. Diba? May ganun. Tapos meron pa rin magsasabi na, nasa Lord pa rin ako. Pero wala ka nang makitang manifestation nung claim niya. So yun yung mga tao na wala nang apoy, pero ayaw pa rin nilang tanggapin yung katotohanan. Kaya wala silang drive na bumalik. Dahil hindi nila nakikita that they are in a very dangerous situation. Paano po, halimbawa, kami po nagre-reach out na po kami sa isang tao na, yun na, kumusta siya, bumalik na siya, ganun. Paano po kung hindi niya tinatanggap? Ano po yung magandang response? Patuloy po ba kami mag-follow up lang, na mag-follow up, or may hangganan din po dapat? Una, hanggat hindi kayo nire-reject nung tao, ituloy nyo. Tuloy lang. Kasi ibig sabihin, may chance pa. Okay. Pero kung kayo na yung magsasawa at tinatanggap naman kayo yung nagpabaya. Okay. Diba? Pero kung siya na talaga yung nag-close ng door at prinangka na kayo at sinabi sa inyo, ang sabi kasi ng Bible, pag may hindi na tumatanggap sa inyo, ipagpag nyo na yung tsinelas nyo. Diba? Ibig sabihin nun ay yung, sabi kasi ng Bible, kapag meron kayong alam na mapapahamak, kailangan nyo siyang balaan. Kung hindi nyo sila babalaan, yung dugo nun sisingilin ng Diyos sa kamay nyo. Yes po. Okay, ngayon, kung may kilala kayong gano'n, binabalikan nyo, tinatanggap kayo, balik lang kayo ng balik. Kasi, gawin nyo yun. Kasi yun yung time na ginagampanan nyo yun in compliance dun sa utos ng Panginoon. So, hindi nyo siya ginagawa dahil barkada nyo lang siya, mahal nyo lang siya, whatever. Ginagawa nyo yun kasi yun ang utos ng Diyos. Yes po. Diba? Ngayon, bigla siya nag-close ng door.
Sinabi sa inyo, ayoko na kayong makita mula ngayon. Huwag nyo na akong balikan. So, yun yung time. Huwag nyo nang balikan. Okay. Yes. So, ayun. So, para mas maging clear po, Pastor, so, posible po na ang muli pong maibalik ang apoy ng mga spiritually cold for a very long time. Yes, definitely. Definitely. So sa mga listeners po natin ngayon na sa tingin nila matagal na silang malamig sa Panginoon, may pag-asa po. Do not lose hope. Yes, at magpatuloy lang. At sabi nga kanina, kailangan, kung nagkaroon na kayo ng awareness, kasi syempre na-realize nyo din ngayon na matagal na akong nanlalamig, matagal na akong malamig. So pinakaunang step, repentance. I-check lang nila, gumawa lang sila ng inventaryo. Una nilang tingnan, yung prayer life nila. Consistent pa ba? Or bungi-bungi na? Di ba? So, tingnan nila yon yung kanilang prayer life. Pag tinignan nila yung prayer life nila is, tingnan nila yung frequency, tapos yung length. Di ba? Kasi, magbigay sila ng example. Bakit nung ako yung bagong Christian, pag nag-pray ako sa pagkain, ang dami kong nasasabi. But ngayon, thank you na lang. Nakakalimutan ko pa minsan kahit yung thank you na yon. So makita mo kaagad na may downgrade na nangyari. So ibig sabihin, doon pa lang sa first items, nagsisignify na kaagad na may nawawala. Then tingnan mo yung Bible reading mo. Consistent pa ba siya? Bakit dati, kung magbasa ka, ang daming nauubos mo yung isang book. Tapos dati pag nagbabasa ka, hirap kang huminto. Ba't ngayon parang hirap ka na magsimula? Noon, tagal-tagal mo magbasa. Ngayon, ang bilis mo nang antukin. Talo mo pang ginawa mo ng sleeping pills yung Bible, di ba? Melatonin. So, makikita mo kaagad, ganun na naman. Ganun. Tapos, pagdating naman sa nag-witness ka pa ba? Ba't dati, pag may katabi ka, sinishare mo si Jesus? Ba't ngayon, hindi ka na nagsishare? So, ibig sabihin, ang dami ng signs sa buhay mo na wala ka ng apoy. Nawawalan ka ng apoy. Di ba? So, anong gusto mo? Hihintayin po ba bang mawala o mapaglagablab mo na ito? So, kaya yan nawawala, ibig sabihin, lumalayo ka sa first love mo. May nagkakaroon na ng mga in-between that. No? So, ang gagawin mo lang, aalisin mo lang yung gap na yon. Kaya, you have to repent and then go back to your first love para bumalik yung init na yon. So, pag bumalik yung init na yon, babalik din sa yung prayer life mo, mag-i-increase ulit. Yung Bible reading mo, babalik. Pag-share ka ulit. Yung church, babalik. Lahat yun babalik eh. Yes. Ganun lang. Grabe. Sobrang daming realizations dito sa episode na to. Yes. Ako personally before tayo mag-share ng realizations bawat isa. Personally, since nung bumalik ako dito sa Pilipinas po, feeling ko sobrang dry ng spiritual life ko. And itong topic na to ni Pastor Neil, yung naikwento ko po noon sa kanila, na sabi ko parang may gusto akong malaman. And ito din yung topic na nag-trigger sa akin na magkaroon ako ng assessment sa sarili ko. Whether I'm still on fire or Paandap-andap unti-unti ka na lang. Unti-unti na akong nauubos. And dito din sa topic na to, parang nagbigay siya sa akin. Kasi after po nitong topic na to, Pastor, parang sinabi niyo po yung about sa pagpa-fasting. Tapos ginawa ko siya. Tapos sabi ko talaga dun sa Lord, iba talaga pag may pagtanggap ka dun sa word and at the same May obedience. time, may obedience. And at the same time, parang hindi mo lang siya basta didinig eh. Parang merong tumanim dun sa'yo na hindi ako dapat isang Kristiyano na lukewarm. Na hindi ako dapat isang Kristiyano na, nakikita ka na, matagal ka na sa church, pero parang wala kang growth. So kayo, ano yung realization nyo naman? Yung in connection with that, kasi isa rin mention ni Pastor sa preaching niya is para araw-araw dapat may abong na iiwan. 'Di ba? Dapat araw-araw na-refine ka, dapat araw-araw may nababago sa iyo. So every time na may
nare-realize ka or nagkakaroon ka ng awareness na, itong area na to ng buhay ko, kailangang mabago ko to. Kasi alam ko dito ako may kulang, may kailangan akong ayusin. So kailangan, kapag may awareness, dapat may obedience na kasunod. Kasi hindi pwedeng nakinig ka lang, na-aware ka lang, pero wala kang gagawin na step. Kasi hindi pwedeng sabihin mo, si Lord na ang bahala ulit. Hindi ganun eh. Kailangan may obedience ka. Kasi kung ano yung pinapagawa sa'yo, yung kailangan mong, ano yung unang hakbang na kailangan, gawin mo. Kasi magiging stagnant ka lang talaga kapag ganun. And dapat araw-araw may iaalay ka na magiging abo sa sarili mo. And sabi ko nga, ayokong maging Christian na wala na akong nakikitang mali sa sarili ko. Kasi parang pakiramdam ko nun, may kalyo na ba yung puso ko? Parang namanhid na ba ako? So yun yung isa sa mga nakuha ko din sa Actually, Nicole. Nung after niyang preaching na yun, di ba, nagkaroon pa tayo nung sinasabi natin, self-assessment check. Ganon. So, ginawa ko talaga siya sa sarili ko kasi dun pa lang sa part na sinabi rin ni Pastor, yung nabanggit niya na kapag puna ka na ng puna ng iba, pero hindi mo na nakikita yung mali sa sarili mo, isang sign na yun na unti-unti na nawawala yung fire sa buhay mo. So, naging parang sign din siya and reminder din sa akin na, before ako tumingin sa mali ng iba, ano pa ba yung mga nagagawa kong mali? Kasi pwede nga may awareness tayo, pero paano kung hindi natin din tanggapin yun? So it's very important na may awareness tayo and tanggap natin kung ano yung mali natin so we can repent We can go back wholeheartedly. again. Yes. And after that, we can go back. Ayun. So sa inyo po, Pastor, ano po yung message nyo po sa lahat sa tingin nila habang nakikinig nyo, nagkaroon sila ng realization or awareness na nag-aandap-andap na pala yung apoy ko or malamig na pala talaga ako or wala na talaga akong apoy? Ang sasabihin ko yung sinabi mismo ng Lord eh. Yes po. Di ba? Nasabi niyang ganon, una, ayaw ng Lord ng lukewarm. Yes. Ibig sabihin, ang Lord gusto niya talaga mainit kung mainit, malamig kung malamig. Mm-hmm. Diba? Kasi yung malamig na yun, ibig sabihin nun, hindi pa yun connected kay Lord. Kaya wala pa siyang warm. Diba? Pero yun kasing yung lukewarm, ibig sabihin, they are enjoying yung cake, kumbaga sa ng mundo at ng Panginoon. So, nagko-compromise yan eh. Kaya ayaw niya ng ganon eh. So, tayong mga Christian, the fact na binigyan na tayo ng chance ng Panginoon na magkaroon ng life that give us warm, maging responsable tayo na mapanatili ito. Kasi, wala namang nakataya dito, kundi sarili mo. Di ba? Pag nawala yung apoy sa buhay mo, ikaw rin yung mapapahamak. Kung mananatili naman yung apoy, ikaw rin ang tatanggap ng biyaya. Amen. Kaya, ang masasabi ko lang, be responsible sa sarili mo. Dahil ang nakataya dito, sarili mo. Yun. Ang gandang reminder nun. Parang meron na akong puputulin na clip para sa video clip para sa sa page. Ayun. Thank you so much po, Pastor Neil, for Thank you enlightening us dito po sa message na to ng Lord. Sobrang thankful po kami na, kumbaga, further na intindihan po namin yung preaching during that time na ang tagal na pong naglilinger sa heart ng bawat isa sa amin. Yung mga to questions, ask. no? Oo. So, yun. Ano ba yung dapat nating abangan? And meron pa ba kayong gusto idagdag? Ayun, sa lahat po ng mga listeners namin today, ang gusto lang din po namin i-remind sa inyo na wag lang po kayong makinig, pero gumawa kayo ng hakbang. Ayun. So, It starts with you. It starts with you. You are responsible sa sarili mo. So, humakbang ka. Ayan. At kapag alam mo kailangan mong tumakbo, Tumakbo Tumakbo ka. ka. At huwag ka mag-justify. justify. Pag sinabing Yes. takbo-takbo. Takbo, yes. Ayun. Okay. So, again, thank you so much po. And abangan natin ang episode
Ayan. Yes, thank you See so soon much on our to everyone episode 03. who will listen, who's listening to the podcast of City of Praise for Asia Labo. And we hope na hindi lang ito yung last time that you will listen to our podcast, dahil mas marami pa po kayong maririnig na Word of God and mga guests na makakapag-enlighten sa atin and makakapag-share sa atin ng tamang pag-walk natin sa faith natin and being salt and light of this world. So thank you very much and see you on our next episode. Bye! Thank you, Pastor. Thank you Ayun, po. pwede na magkape. Yes! Malamig na yung